Tinatambal na ng pagkapangulo ang kontrobersya. Alamin natin sa ulat ni Brenda Sombrano kung bakit ang iskandalang weapon ang naging mutya para pumalad ang maraming Pilipino. Ang pagkapangulo, luklukan ng kapangyarihan, sentro ng mapanuring mata ng mamamayan. Hindi nakaligtas ang mga nagdaang administrasyon sa kontrobersya, katulad ng nagaganap ngayon sa Administrasyong Estrada. Si dating Pangulong Manuel Quezon ay nabansagang babaero, prune, traidor naman ang itinawag ni dating Pangulong Jose P. Laurel dahil sa pagsuporta niya sa pamahalaang Hapon. Labis umano ang pang-aabuso ng militar sa kanayunan noong panahon naman ni dating Pangulong Manuel Rojas. Si dating Pangulong Fidel Ramos ay nasangkot naman sa bilyon-bilyong pisong kaso ng katiwalian. Samantalang si dating Pangulong Corazon Aquino ay pinatikos ng dahil sa di umano'y kahinaan niya bilang babaeng Pangulo. May pagkakahambing naman ang Pangulong Estrada kina dating Pangulong Diosdado Macapagal, dating Pangulong Elpidio Quirino, at kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang kontrobersya hinggil sa katiwalian ay nauwi sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa kanila. Ang Watergate ay nagsilbing mitsa para pumalag na ang taong bayan sa mahabang listahan ng iskandalong kinasangkutan na Administrasyong Estrada sa loob lamang ng 2 taon. In the past po, sabi niyo naging critical ng past administration. Ano mo sabi niyo in terms of controversies dito sa mga nakalipas na presidente? The other controversies dwelt more mainly on what we can call political policy. Mm-hmm. For instance, nung time ni FBR, controversial yung peace initiatives that a lot of people didn't want it. This time around, these are not just simple controversies of political policy. Mm-hmm. These are controversies arising from criminal charges from the start. Kasama na rito ang pakikialam ng Pangulo sa umano'y atraso ng kanyang mga anak. Ang pagkakasangkot ni Cecilia De Castro, pinsan ng Pangulo sa textbook scam. Ang pagtalaga ng Pangulo ng mga kamag-anak at kaibigan sa pwesto, taliwas sa kanyang ipinangako. Walang kaibigan! Walang kumpare! Walang kamag-anak! Walang kumpare! Pagbibigay ng prangkisa ng online bingo sa Westworld na pag-aari ng kaibigang si Dan Detan. Ang pakikialam pa umano ng Pangulo sa isinasagawang investigasyon ng Securities and Exchange Commission sa naturang kumpanya hinggil sa stock manipulation. Ang naantalang air agreement sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan para bigyang proteksyon ang Philippine Airlines sa pag-aari naman ni Lucio Tan. Ang paglaan ng malaking bahagi ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes sa Foundation ng Pamilya. Ang paglabag sa mga building laws ng construction firm na pag-aari din ng First Family. Ang hindi maipaliwanag na yaman at mga bagong tayong bahay at kumpanya ng mga pamilya ng Pangulo. Panghuli lang, ngunit pinakamatindi itong tinatawag na Watergate. Ano po yung mga dapat gawin ng Pangulo para kahit paano bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya? He should resign para bumalik ang respeto at tiwala sa kanya. Pag sinignan ng mga future generation yung history books, what kind of a leader would President Estrada reflect on them kaya? A criminal. And who wouldn't want that? Who would want that kind of judgment of history? Ngunit malinaw nang isinambit ng Pangulo na wala siyang intensyong magbitiw. Walang tigil ang batikot kay Pangulong Estrada, ngunit walang hukay naman ang paglapit na sa mga Pilipino na angay naglulok sa kanya sa pwesto. Sinamantala ng Pangulo ang National Shelter Month para mamigay ng lupa na nagmisulan namang panahon ng kampanya.
Paulit-ulit ang ganitong eksena sa iba't ibang bahagi ng bansa. Baliwala na po sa akin ang kanilang mga paghuna at paninira dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang magpatuloy ang pagunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kapuspalan at mga mahihirap. Gusto ba ninyo may wala po na kayo? Kung test na ito, sasabihin mag-resign ako? Ano sila? Sinaswerte? Nang maabutan namin ang Pangulo sa Malacanang, di aninag sa kanyang mukha ang bigat na sumasalantang problema. Mr. President, yung clamor na nangyari, paano mo yung balak patasulitin yung clamor? Yung nagkakagulo mo, iba't ibang sektor, ano balak yung gumagana? Well, ang aking panawagan sa kanila ay meron tayong sarili, meron tayong demokrasya, meron tayong saligang batas na dapat na ating pairalin kung hindi tayo magkakagulo. Sapagkat ako ay nilagay dito ng mga umayang Pilipino, higit sa lahat ng mga masang Pilipino, na sa loob ng 6 na taon. Kaya walang maaring sektor na magpababa sa akin dito, lalo-lalo na yung mga nagpapababa sa akin, yung mga hindi bumoto sa akin. Ba't ko sila susundin? Sa gitna ng gumugulo na kontrobersya, ay palaban pa rin ang salita ng Pangulo. Mr. President, are you still confident na given lahat na nangyayari ngayon, lahat ko kaya ng programa ninyo matutugunan? Well, ika nga na-derail nga na konti, na-abala na konti dahil nga itong mga ganyan mga parata, mga akusasyon, mga wala na sinasabi. Kaya ako, inaantay ko lang matapos ang lahat ng mga investigation sa Senado. At pagkatapos sasagutin ko lahat dyan. Pero hindi rin nakayanang isang tabi ng Pangulo ang lumalakas na ugong ng oposisyon. I extend my hand to all of you to seek your cooperation in halting further damage to the economy and in finding a common ground. Our country must be placed above personal or political interests. Kagabi nangako ang Pangulo na magkakaroon ng malawakang reforma sa sistema ng pamahalaan. Ilan lamang dito ang investigasyon sa umano'y pag-aari ng kanyang pamilya at pagsupil sa umano'y kronismo. Matindi ang mga salitang binitiwan ng Pangulo, kasintindi ng mga ipinangako niya nang siya'y maluklok sa pwesto. Ngunit sumasama na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Maaasahan pa nga ba ang mga nasirang pangako na paulit-ulit lang isinasambit? Marapat lamang na manaig ang tunay na diwa ng pagiging pinuno, ang walang pag-iimbot sa pagbigay ng sarili para sa kapakanan ng bayan. Nasa ngayon tila malayo sa pag-iisip ng ating liderato. I will not resign.